ani nga kagabion. Amen. Ani na usab kita ning adlaw nga Miyerkules. Praise God sa ato ang paghisgot maigsoon sa pulong sa Ginoo. Amen. O akong usab nga gipaabot ang ako ang mga pagpumusta sa itong makaigsuonan karon nga uban kanato maigsoon diha sa online platform mao ang Facebook Live. Amen. May gabi kaninyong tanan ang Dios magapanalangin tungod sa kanato. Hallelujah. Uga karong kagabion maigsoon natay gamay maigsoon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Medyo pipila ka mga bersikulo ang aktuang hisgutan maigsoon because akong hisgutan kaninyo maigsoon ang the three comings of Christ. Amen. Ang tulo ka pag-abot ni Ginoong Kristo. And kabalo ta maigsoon nga kung sa denomination o sa lain nga mga pagtulunan, duha lamang ka mga pag-abot o ang pag-anhi ni Kristo maigsoon ang ilang masulti. Praise the Lord, no? The first and the second coming. Pero maigsoon sa diha nga miabot ang propeta sa Dios, amen. Iyang gisgutan kanato maigsoon nga adunay tulo kapag adto o pag-abot ni Ginoong Kristo nini nga kalibutana. Praise the Lord, hallelujah. Amen. So gani napay mga amen pipila siguro kanato maigsoon nga kalibog o kasi nganong napa may kapila mi gid maabot si Ginoong Kristo. Praise God, hallelujah. O karong kagabion maigsoon no atong hisgutan kini. Atong abrihan una maigsoon ang Biblia. Praise the Lord. Importante kay maigsoon ning ang pag-abot ni Ginoong Kristo kay mao kini maigsoon, hallelujah, ang pinaka highlight men sa tuang saad. Praise the Lord, no? Nga mao gid na maigsoon nga maabot man ang kalisdanan, maabot maigsoon nga pagsulay apan nakasilyo na ang atong mga kinabuhi maigsoon tungod kay nagalantaw kita nga matinud-anon ang nagsaad maigsoon. Og siya nagsaad nga siya maabot og kita pagakuhaon og pagalalinon uban kaniya maigsoon ngadto sa kahanginan, right? Hallelujah, praise God. Now, I would like to invite your attention to open your Bible in Matthew chapter 24, verse 35 to 37. Ingon na maigsoon, heaven and earth shall pass away, mahanaw kuno ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili gyud mahanaw. 36, but of that day, Matthew 24, 35, 37, but of that day and the hour knoweth no man. Amen. Niatong takna ug niatong panahona, walay nasayod bisan kinsa. Apan pagtinuod maong adlaw sa takna walay usa nga nasayod. Praise God. Not the angels of heaven, but my Father only. Amen. Bantayan ninyo maigsoon tungod kay kining gisgutan diri nga pag-abot sa Dios, nagisgot kini maigsoon og secret catching away. No man know. Walay tawo nga nasayod. Amen. Because ingon ang propeta sa Dios, ang pag-abot sa Dios maigsoon, hallelujah, gitipo kini maigsoon sa gitawag maigsoon sa istorya ni Romeo ug ni Juliet. No? Kung namay masayod maigsoon nga maabot ang Dios, ang tuyo lamang niya. And the rest maigsoon wa gid masayod nini because this is a secret catching away when nasayod nini maigsoon. Praise God. Gawas sa amahan nga nasa langit. 37. Amen. Gitagaan nito niya maigsoon sa diyang paghiskot maigsoon sa pag-abot. Nagisgot din sa maigsoon, gitagaan nito niya maigsoon og usa ka katipuhan. Walay nasayod bisan kinsa, apan ingon na sa maigsoon, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So walay nasayod bisan kinsa, pero ingon sa tanawan ninyo balik ang panahon ni Noah. Praise the Lord. So gihatag niya maigsoon ang usa ka talinghaga o hint maigsoon, no, mahitungod sa iyang pag-abot. Praise the Lord. Amen. Nasayod ta maigsoon nga ang pag-abot ni Noah puno na kayo og bayulinti na kayo ang mga tao. Amen. Nga ang mga anak sa Dios naminyo na sa mga anak sa kalibutan. Amen. Ang mga babae, mga hitsura, mga anyag na ang mga babae. Amen. Fair, no? Sa atong panahon karon maigsoon, kita ninyo maigsoon ang halos tanan attraction maigsoon, no? Naa maigsoon ang improvement sa mga babae. Amen. Hallelujah sa tanan. No, because as it was in the days of Noah. Praise the Lord, amen. So, sa highlight maigsoon sa social media, bisang asa maigsoon, puro babae maigsoon ang hallelujah, amen, no? So because the same maigsoon sa panahon ni Noah, mao gihapon. Hallelujah. Amen, atong panahon na maigsoon sa atong panahon karon, grabe, may tag cosmetics.
Di ba? Gikan sa eyeliner, sa nang uban, eyeshadow, tanan maigsoon cosmetics nga pampagwapa. As it was in the days of Noah, because the woman, mga babae itong panahon na, mga maanyag gayud kayo. Because of, men, kita niyo maigsoon? Hallelujah, bisag asa maigsoon, gamay-gamay, daghan mga salon, mga, sa mga babae nga maigsoon, mas gamay ra ang gupitanan sa mga lalaki kaysa mga salon sa mga babae or sa tawag ana. Mga parlor, mahal para bagyod kayo. Pero mag-invest ang uban, tama? Bisag kung sa kamahal nga naman. Because para kanila maigsoon sa kadbahin sa pagpaanyag sila mga kagulingon. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Apan maigsoon ang pagpaanyag sa kalibutan sa ilang kagulingon na lawas. Amen. Apan ang pagpaanyag maigsoon sa iglesia sa Dios maigsoon diha silang espiritual nga kinabuhi. Hallelujah. Mao na ang mga clue maigsoon nga gihatag sa Dios sa diha nga sa dili pa siya moabot. Hallelujah, praise the Lord. Last verse maigsoon, next verse, Matthew chapter 25 verse 6 ug matutos mga pagampo. Tara maigsoon ganiha gihatag niya kung unsang mga sitwasyon, unsang kahimtang ug espiritu sa mga tao niadtong panahon na tama. This was in the days of Noah. Praise the Lord. Diri maigsoon yang gibutang maigsoon ang kahimtang na pod. Matthew 25:6. And at the midnight there was a cry made. Amen. Midnight, ingon na propeta sa Dios, ang midnight, ang tunga-tungas kagabihon mao kana ang pinakamangit-ngit nga kapanahunan. Nakanya migsoon? Hallelujah, praise the Lord. At the midnight, yun sa tunga maigsoon sa kagabihon, mauna ang pinakangit-ngit nga kapanahunan ug mauna ang atong panahon. And remember, sa panahon sa kangit-ngit, hallelujah, praise the Lord, mao po na ang panahon nga maklaro ug matinaw ang kaanyag sa mga bituon. Hey, church! Hallelujah, amen. Praise God. Amen. At the midnight, there was a made cry, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Pangula ka mo, aron tagbuon siya. At so sa itong panahon karon, ining mangitgit ka kapanahonan, aron tiyog nga atong nadungog, come out of my people, o sa migula tayo magsuon, nakiksugat kita diha kaniya. Kinsa? Ang atong pangasaw unon. Hallelujah. Ang atong pamanhunon na igsoon. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos mga panalangin, magampo talang ito na mga Diyos, tagiyas sa mga butang, Ginoo, gipasalamatan na mo ikaw, nining matahom nga kagabhiyon. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Lord, pipila pa lamang ka mga adlaw, miligad nga diin, adunay panagtigom nga nahitabo, Ginoong Diyos, uban sa mga balaan, dito sa dapit sa tamugan o gahangtod karon Ginoong Dios. Hallelujah. Kami mapasalamaton tungod kay ikaw kanunay Ginoong Dios nagadasig kanamo diha sa imong mga pulong. Lord, mao kini ang among kalipay, mao kini ang among kinabuhi, mao kini ang among kabaskog, mao kini ang among kinatibuk-an Ginoong Dios. Hallelujah. Gadiin ang among kinabuhi nakasilyo Ginoong Dios sa imong mga saad. Kay ikaw na kanayon sa mga pulong sa talitapos nga kapanahunan, mahanaw ang langit ug ang yuta apan. Hallelujah. Kami Ginoong Dios nga diha kanimo og kabahin sa imong mga pulong. Dili gayud mahanaw tungod kay ikaw. Hallelujah. Pulong manusab sa among panahon. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord, sa diha magawiskot kami sa mga pulong ni kagabion. Ako magapasalamat nga ikaw magapanalangin ka namo ug magaabri sa mga tinago nga butang. Salamat ug dalaygon ka sa walay katapusan. Imo kaming takos sa mga tubangan, limpyuhi kami Ginoong Dios diha sa mga buhat. Hallelujah. Ug sa among mga nilihukan, pasaylua kami sa mga kalapasan. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Makalingkod na. Praise the Lord. Amen. In Matthew chapter 24, gihisgutan maigsoon ang kahimtang sa mga tao. Tama? Si Matthew chapter 25, gihisgutan maigsoon kung unsa ang di na sa mga tao kundi ang kahimtang na sa kalibutan. Ano kini maigsoon? Hallelujah, praise the Lord. O kini naghisgot tanan maigsoon mahitungod sa pag-abot sa Dios. Hallelujah. Amen. Atong hisgutan karon maigsoon ang tulo kapag abot sa Dios. Praise the Lord. Amen. Mo ni ato nakita maigsoon no. Kabalo ta maigsoon nga ang kangit-ngit, ingon ang propeta sa Dios, ang kangit-ngit tipo kini sa pagka-ignorante sa mga tao karon. Ignorance means, hallelujah, praise the Lord, nga wala sila masayod maigsoon sa mga butang. Amen. Na sila karon maigsoon sa grabe nga pagkahigatulog. Ingon ang propeta sa Dios, kung naa ka sa panahon sa pagkatulog, bisag unsa ang nahitabo sa imong palibot, wa gyud ka masayod nga naman, naa ka sa panahon nga diin natulog ka. O ingana maigsoon ang kahimtang sa mga tao karon. Amen nga din ang Dios tagapamuhat na og dako ang mga butang og mga wantugan nga butang diha sa mga katawhan apan ang mga katawhan nagpabilin maigsoon nga wa masayod niini.
Hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah. Ato tagaan maigsoon kini maigsoon karon og magtuon ta maigsoon no. Hallelujah. Kasagaran maigsoon sa denomination o sa lain-lain nga pagtulunan, wala sila masayag maigsoon nga amen, hallelujah. Nagisgot lamang sila maigsoon og duha lamang kapag abot sa Dios. But when the message miabot ang mensahe, nagtudlo kanato nga adunay tulo. Amen, kapag abot sa Dios. Amen. Ang pag-unang pag-abot ni Kristo maigsoon, pinaagi maigsoon sa gitawag nga birhin nga taguangkan. Amen. Misulod sa maigsoon, hallelujah, diha sa taguangkan sa usa ka birhin. Hallelujah, kay ang katuyuan aron iyang lukaton ang iyang mga pinili. That is the very purpose maigsoon. Amen. Lukaton niya iyang mga pinili, niabot siya sa kalibutan o kinahanglan mataw siya o magpaula siya sa iyang dugo. Amen. Hallelujah. Aron iyang paliton pagbalik. O aron ma-purchase niya magbalik. Aron iyang bayaran maigsoon. Hallelujah. Ang mga katawhan nga naa ng daan sa iyang huna-huna sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Amen. Adunay daghang mga katipuhan maigsoon. Praise the Lord. Diha sa Biblia may tungod nagisgot kang Kristo. Miabot si Adan, apan si Adan maigsoon. Hallelujah. Bisan sa iyang kahingpit, nalaglag siya. Tama? Miabot maigsoon si Abraham. Sa iyang, amen, hallelujah, praise the Lord. Pero si Abraham, miabot sa punto nga namakak siya. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Miabot si Moses, pero miabot sa punto maigsoon nga si Moses nagduwa-duwa siya. Amen. Miabot sa punto si David maigsoon nga katapuhan ni Kristo apan miabot sa punto maigsoon nga namabay siya. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Apan miabot ang hingpit maigsoon. Praise God. Amen. Nga saad sa Biblia nga takos gayud nga mulukat sa matag usa kanato og miabot si Ginoong Kristo maigsoon nga walay kunot ug mansa. Nga walay kalapasan nga nahimo sa babaw sa yuta. Amen, hallelujah, amen. Og hangtod sa kamatayon gihatag niya iyang kagulingon sa pagtuman lamang sa kabubuton sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. And that was the first coming. Mo to ang pinakauna nga pag-ani niya. Amen, kay tulo kay pag-abot sa Dios maigsoon ang atong isgutan karon. Ang unang pag-abot niya, amen, by virgin birth. Miabot sa maigsoon sa taguangkan ni Maria maigsoon aron iya kitang lukaton. Ang ikaduha maigsoon niya pag-abot maigsoon. Ang ikaduha niya pag-abot, mao ang pag-abot niya purma, amen, sa anak sa tao. Amen? As a son of man. Unsay purpose? Is to claim his bride. Ang una niyang pag-abot, mao ang pagbayad, aron malukat kita, amen, diha sa kalapasan. O karon ining kaduha niya pag-abot, mao na ang iyang pag-claim. Ang pagkuha na sa iyang gibayran. And this is the second coming. Mo ni maigsoon nga nagsaad siya nga moabot siya aron kwaon kita kay kita ang purpose kanung miabot siya sa unang pag-abot. Because for the first coming is to redeem us. But in the second coming is to claim us. Una gibayaran kita, karon kwaon na ta kay human naman tagbayad. Amen. From purchasing to claiming work. Hallelujah. That is the second coming. Praise God. Amen. Tipo maigsoon sa amen nga ni panahon na walay nasayod bisan kinsa nga naman kay ang second coming is a secret catching away. Walay masayod nini. No, praise the Lord. Manang saad maigsoon in the rapture. Amen. Gitipo ni brother na maigsoon sa walay nga rapture like Romeo. Hallelujah. Nga iyang gikawat maigsoon si Juliet maigsoon sa panahon sa kagabhion. Hallelujah. Praise the Lord. Og ang ikatulo nga pag-abot, amen, ang third coming ni maigsoon is, hallelujah, una niya, yun sa niya maigsoon, giredeem niya ang bride, tama? Ang ikaduha niya maigsoon, i-claim na niya ang bride, og ang ikatulo maigsoon, hallelujah, amen, munaog na sa maigsoon, uban sa iyang pangasaunon, diha sa gahom, og sa kamayaan, amen, human sa wedding supper. Hallelujah, praise the Lord. Padulong sa gitawag nga millennium. Una, miabot siya aron sa pagbayad kanato diha sa taguangkan ni Maria. Ikaduhang pag-abot niya aron kwaon kita niya maigsoon. O ang ikatulo, ang pagnaog niya sa maigsoon uban sa kalibutan, uban na ang iyang mga balaan. Praise the Lord, aron sa paghari maigsoon diha sa millennium. O kauban sa paghukom.
sa Dios. Amen? So, duha, ay tulo. First is to redeem, second is to claim. Hallelujah, praise the Lord. Og say katulo maigsoon, uban na kita kaniya maigsoon. Because sa second coming, kuhaon kita niya. Sa third coming, uban ta kaniya nga munaog kay gikan ta sa wedding supper, padulong maigsoon to reign with him in 1,000 years and to, amen, the white throne judgment maigsoon. Nakuha ninyo? So tulo ka pag-abot sa Dios. But hallelujah, dali lang na istoryahon maigsoon, pero kinahanglan we must be established kung unsa ang mga scriptural foundation na itugod niya na. Amen. Because we know, sa niyang miabot ang propeta sa Dios, ang tanan maigsoon nga pagtulunan saad, di lamang kanimo ug kanako kundi amen, kanang tanan nakabutang maigsoon sa kasulatan. Praise the Lord. Amen. Sa wali sa prophet maigsoon nga hear ye him. Ingon sa maigsoon, hear ye him, 1957 din sa three comings of Jesus. Three comings of Jesus. Ingon sa di, and the three comings of Jesus, once he come to redeem, una is to redeem his bride. Sige daw. Three comings of Jesus. Ang comings na S. Comings. Hallelujah. Praise God. Hear ye him. Three comings. And the three comings of Jesus, once he come to redeem his bride. Unsa daw una? Ang unang pag-aniniha, mao ang iyang pagbayad. Mao na napaglansang sa sakro sa Kalbaryo. Is to redeem his bride. Ikaduha, next, he comes to get his bride. Una, i-redeem. Ikaduha, kwaon na niya kung kinsa ang iyang i-redeem. Hallelujah. O, the next time he comes, pila na? Once, to redeem his bride. Next, he comes to get his bride. Two. And ikatulo, the next time he comes with his bride. Pero buta na yung migson ang uban kay, amen, para kanila migson ang pagkabanhaw, dito na migson sa, makikuuban na sila sa Dios, sa diha nga mga tulog sila migson, sunod sa kalibo katuig. Inga na ang teaching sa uban. Inga ang uban po migson, duha lang yun. Because wala sila sa migson kung, may yung isa nga, pag-abot sa Ginoo, dalon mi sa langit, asa ang langit? Hantod karon sa amo dito. Karon sa matuman ang 1,000 years. Asa matuman ang millennium. Asa matuman maigsoon ang bagong langit ug bagong yuta. Asa matuman ang eternidad. Amen. Naapay mga butang maigsoon nga may tabo. That's why maigsoon, hallelujah. Pag-abot sa propeta sa Dios, gihatagan kini niya katinawan. That's why yun sa to redeem. First is to redeem. Second is to claim his bride. Ikatulo maigsoon, the next time he comes with his bride after the marriage supper of the Lamb. Munaog siya pag humansa, 3,000 ug tunga ka tuig padulong maigsoon sa gitawag nga millennium. Hallelujah, praise the Lord. Ug makig-away pa maigsoon. No kay nining panahon na maigsoon, hallelujah, ang kalibutan makigubat pa maigsoon apan ang Dios maigsoon makig-away. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Uban ang iyang mga pinili. Praise the Lord. Amen. So gusto na ko maigsoon nga makita nato na scriptural teaching maigsoon. Direct quote lang to sa prophet Megson. Again, sa spoken word is the original seed. Amen. I-type diha Megson. 3 all the time. 3 all the time. There's always been a number. Amen. Kabalata Megson. Ang God has a running number. Yung propeta sa Dios. Nasa numero Megson. Tama? Ato na kayo nang isgutan Megson. 3 is perfection. 4 is redemption. 5 is grace. 7 is completion. Ato na nang isgutan. Kay God's running number. Ingon siya, Adre, there's always been a number of three of all the times. Tanawa? Tanawa siya? 3 of all the time. There's 3 comings of Christ. 3 comings of Christ. He came once to redeem his bride. He comes next to rapture, to catch away his bride. Hallelujah. Okay, katulo. He comes again in the millennium with his bride. So, klaro na yung kayo. Unsay una? First is to redeem. Second is to claim, to rapture the bride. Hallelujah. Okay, katulo maigsoon, mauna maigsoon. Ang bride gikan sa millennium ay gikan sa rapture. Marriage supper maigsoon ingon sa kaniha. Mo na yung kinaog kaniya maigsoon aron makighari uban kaniya ngadto sa millennium. So, katulo niya nga pagabot, uban na ta nga munaog. Sa ikaduha magpagabot, mo ani si aron kwaon ta. O katong gikuha ni maigsoon mo na tay kauban niya inignaog sa katulong pagabot. Oh, hallelujah.
Praise God. Amen. Everything is in 3. 3 is a perfect number. 5 is a number of grace, 7 is completion, 12 worship, 24, 40 tempted, great temptation, 50 is jubilee. Every word, Pentecost means jubilee, 50. So, iyang gihatag Megson ang numero. Hallelujah, praise God. No? So, iyang sa ni Megson. Tanawan ninyo Megson, no? Second coming, how he cuts away the bride. Kaduha, amen. Sa kaduha, mura siya kawatan. Di ba, ingon ni Megson, ang pag-abot sa Dios sama sa kawatan. Nga walay nasayod bisan kinsa. Hallelujah. Amen. Ato nang basahon karon ang Biblia Megson. Amen. So diha karon Megson makita gyud ninyo Megson nga aduna gyud tulo. Amen. Establish Megson sa kingon sa propeta sa Dios. Hallelujah. Praise God. Atong basahon Megson ang Acts chapter 1 verse 60 Acts chapter 1 verse 6. Tungod kay bisan sa panahon ni Ginoong Kristo. Hallelujah. Amen. The book of Acts, daghan Megson ang wala kasabot. Sa diha nga miabot sa unang pag-abot ni Ginoong Kristo, daghan ang wala kasabot. Kaya para kanila, niatong panahon na, nga ang pag-abot sa Diyos, mauna ang pagbayad sa krus, ang pagkuha sa iyang mga bride, aron muabot ang iyang bagong gingharian. Amen? That's why, ingon sa Three Megson, unya nagkatigom, Acts chapter 1 verse 6, unya nagkatigom sila, gipangutana siya, kinsang siyang giskutan nini, si Ginoong Jesucristo. Ang pangutana kaniya, mo ni, siya, nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Nakuha ni Megson? So, ang ilang pangutana, amen, nga ang pagtukod sa Diyos Megson sa iyang gingharian, hallelujah, mauna to, panahon na. Ang una niyang pag-abot. Nakuha ninyo? Praise the Lord. Even Megson na itong panahon na, naglibog sila kung amen, ang pag-abot sa unang pag-abot ni Kristo, praise God, mauna po ito ang panahon nga, pagkatukuron na niya Megson, ang iyang gisgutan Megson, nga iyang gingharian. Hallelujah, praise the Lord. Amen. In other words, Megson, amen, nangutana sila Megson, ang ipasiguli na ba niya ang gingharian sa Israel? Amen. Nag-iskot sila Megson nga, ang gahom sa Diyos, o yung kahimayaan, amen, maaplikar sa pagpasiguli sa Israel para sa ilahang panahon. Nitong panahon na, wala sila masayad Megson nga kadto dayong unang pag-abot niya, ang purpose lamang nito mao Megson ang pag-redeem. Mao lamang Megson ang paglansang sa krus. Amen. Kay katong unang pag-abot niya, mao to ang pinakasinugdanan aron maabot na ang tinuod nga pagpasiguli diha sa tinuod nga mga katawhan. Nakanya Megson? Hallelujah. Tungod kay ang completion dito pa sa 3. Perfection maabot sa 3. Amen, hallelujah, praise the Lord. In 3, sa katulong nga, mahingpit Megson, praise God. That's why Megson, no? Atong isgutan Megson, kining, una ta Megson, atong isgutan Megson, ang una niyang pag-abot. Scriptural teaching Megson, sa iyang unang pag-abot Megson, no? Kaulat ta Megson nga, ang kasulatan, amen, nag-isgot Megson ang propeta sa Dios, una Megson, aron niyang lukaton ang iyang mga pinili, ug mao kana ang gitudlo kanato sa propeta, tama? Is to redeem his bride. Because in Genesis chapter 3 verse 15, ato ta sa Genesis chapter 3 verse 15, I am teaching Megson, no? So, tanaw ni Megson because this is very fundamental, no? Mga Bible, itong isgutan Megson. Hallelujah. In Genesis chapter 3, it is a prophecy, usa ka propesya, mahitungod Megson sa pag-abot ni Ginoong Kristo. Unsa nahitabo Megson sa Genesis chapter 3 verse 15, ang ingon diri Megson, and I will put enmity between thee and the woman. Ang gisgutan niya Megson ini, amen, ang kaaway, hallelujah, praise the Lord, og ang binhi nga igatisok sa Dios ngadto sa taguangkan sa usa ka babae. So adunay pakig-away kanunay, o kita sa no? Og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babae. Amen. Nagisgot kini may kingon propeta sa Dios, kini may tungod sa binhi sa kaaway og ang binhi sa babae. Hallelujah, praise the Lord, amen. Praise God. O kining babae nga gisgutan diri Megson, walay lain kundi ang katumanan niini mao si Maria. In Genesis 3, naghisgot na daan Megson, hallelujah, ang pagig-away tali, amen, kang Kristo og sa kaaway. Og sa binhi sa serpente. Hallelujah. Your enmity, gisgutan niya Megson niini ang itawag Megson nga ang kaaway
og ang babae. Yun sa Megson, og sa taliwala sa imong kaliwat, og sa iyang kaliwat. Duha ka klase nga kaliwat. Og diha sa talit sa duha ka kaliwat, adunay pakig-away kanunay. Amen. Yun sa Megson, siya magasamad sa imong ulo. Amen. Ang isa Megson, og ikaw magasamad sa iyang tikod. That's why Megson, pag-abot ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo, amen, hallelujah, praise the Lord, iyang isamaran ang tiili Ginoong Kristo. Apan wa sa makabalot sayon Megson, sa kamatayon ni Ginoong Kristo, amen, hallelujah, amen, na nabunalan usab ang iyang ulo. Amen. Di pa ninyo masabot ka na Megson, pero I will going to explain to you. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pasabot na Megson, no? Si Maria Megson ang nakadawat Megson ini nga mao nga one. Kining scripture is referring to Christ coming. Hallelujah. Pag-abot ni Ginoong Kristo, the first coming. Hallelujah. Praise God. Ngayon sa Megson, that Bruce, amen, iyang samaran Megson, ang tiil Megson, ang tikod ni Ginoong Kristo Megson dito sa krus Kalbaryo. But then, sa diha ngayang samaran si Kristo, mao po niyang panahon nga mamatay ang kaaway o mapildi ang kaaway o matanggal Megson ang ulo kay sa gitibukan Megson. Amen. Sa diha Megson nga, hallelujah, praise the Lord nga, misulod Megson ang bini sa kasikwahian, siya na Megson ang nahimong nag-ulo nining kalibutan na. Apan sa diha Megson nga maabot si Kristo Megson ang magsamad sa ulo sa serpente o sa kaaway. In short Megson, tanggalon na sa Dios ang iyang pagka-headship nining kalibutan na. Kaya nga naman, mubalik na kaniya Megson ang tinuod nga ulo. Hallelujah, praise the Lord, amen. I-restore na niya Megson ang tama nga kahimtang. Because ingon ang Biblia, amen, samaran siya sa tiil, pero ang bini sa babae, samaran po siya sa ulo. Praise the Lord, amen. Hallelujah. No, mo ni magsugot Megson, destroy Satan's headship and to claim over man by sin. Kaya ning panahon na, kuhaon naman sa Dios Megson ang iyang mga katawhan to redeem. Tama? Hallelujah, praise God. Meaning, Satan has no power over the people of God. Ang kaaway wala na'y gahom nga magdumala pa sa mga katawan sa Dios. Tungod kay ang hisgutanan sa kasaypanan mawala na. Kaya nga naman, niabot gani siya aron to redeem ang mga katawhan nga nahimulag diha kaniya. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ako niya Megson. Hallelujah. Because God is to came to amen, aron ibalik Megson ang headship. Hallelujah, praise the Lord. Mo tong tanggal ni Megson o iyang mo na Megson sa physical, ambitin makitag tao tamaka iya ginang paako ng tiil. Ikaw pod Megson makitag bitin unsay target nimo. Ulo pod Megson, no? Praise the Lord. Hallelujah. And it symbolized Megson, diha Megson sa gitawag Megson nga natural to spiritual. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Tanaw Megson, Genesis chapter 3 naghisgot Megson sa pag-abot ni Ginoong Kristo. First coming, nga adunay babae Megson nga, amen, nga magpanamkon siya nga katong iyang gipanamkon, mao kuto Megson ang kaaway kanunay Megson sa serpente. O kato naghisgot Megson katong babae nga gisgotan sa Biblia, naghisgot kang Maria. So, Genesis chapter 3 verse 15, propesya na may tungod sa unang pag-abot ni Ginoong Kristo. Another prophecy in the Bible about the first coming of Jesus Christ is Isaiah 7:14. Book of Isaiah 7:14. Hallelujah. Isaiah 7:14. Ingon din Megson, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Dito Megson, ang babae, tagaan ko no si Milya, o kining nasa taguangkan sa kababae, kanunay makig-away sa serpente sa bini sa kaaway, karon gitin-aw na sa Isaiah chapter 7 verse 14, nga ingon siya, amen, ingon sa Megson, busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manamkon. So kaning ulay nga gisgutan diri mao pud ni nga the same nga babae nga gisgutan in Genesis chapter 3 verse 15. Nga ingon ni Megson, og manganak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang ngayang ngalan Emmanuel. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise God.
to conceive and bear a son and call his name Emmanuel. Diri maigsoon sa gikan sa Isaiah chapter 7 verse 14, yung napapata sa Dios, this was 800 years bago nahatag ang katumanan sa Matthew 1:22-23. Now all this was done. Matthew chapter 1 verse 22-23. Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord by the prophet. Tanawan niyo Megson, it is Matthew saying, may tungod Megson sa katumanan, sa kung unsa ang gisulti sa propeta. Balik sa Megson, may tungod sa gisulti ni Isaiah. O si Isaiah Megson, nagsulti pod Megson, may tungod kung unsa ang gisulti dito sa Book of Genesis sa sinulat ni Moises. From Genesis 3:15, Isaiah 7:14 to Matthew chapter 1 verse 22-23. So pila ka Megson nga katuigan bago pa matuman Megson ang propesiya. Nagkuha ninyo? O katong nga propesiya nagisgot sa unang pag-abot ni Ginoong Kristo. Unsa gingon diri Megson? Now all this was done, kining tanan nahitabo, that it might be fulfilled nga matuman, which was spoken of the Lord, kinigilitok sa Dios, pero pinaagi sa iyang by the prophet nga nag-ingon 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning, which being interpreted is God with us. So mo na maigsoon ang pag-abot unang pag-abot ni Ginoong Kristo. Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, amen. Another scripture nga magtudlo may tungod sa pagkatao ni Ginoong Kristo from Genesis 3:15, Isaiah 7:14, hallelujah, Matthew 1:22-23, mao ang katumanan. Balik ta Megson, balik sa Old Testament in the book of Micah. Hallelujah, praise the Lord. 5:2. Book of Micah 5:2. Ano Megson? Apan ikaw, apan ikaw, Bethlehem, Erpat, Ephrata, ikaw nga maoy diyutay nga lungsod diha sa taliwala nga linibo nga mga banay sa Juda. O tanaw yang isgutan Megson. Si Micah nagsulti, may tungod pag-isgut sa Bethlehem. Wala man tagon sa Bethlehem, no? Amen. Ang Bethlehem mao ang itukod Megson. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Ni Rehab Megson og ni sa iyang asawang si Salmon og dito gani na tawo Megson si Boaz. Tama? O kini sila Megson si Salmon, hallelujah, si Boaz, kung imong balikan Megson, kinigikan sa banay sa tribu sa Huda, gikan kang Juda. Amen, hallelujah, praise the Lord. Kaya nga naman, kawalot, nagisgot na ni kang, pag nagisgot ang banay ni Juda, ang katapusan na Megson, nagisgot kang Ginoong Hesus Kristo. That's why yung isgutan, o ikaw Bethlehem. O, yung isgutan, o ikaw Bethlehem, Ephrata, ikaw nga may diyutay sa lungsod diha sa taliwala, nga nalinibo, nga mga banay ni Juda. Daghang banay si Juda, apan dito gyud sa Bethlehem. Mano Megson, ay mo katingala nganong pagkatao ni Ginoong Kristo in Luke chapter 2, katong adunay manulunda, nagsunod-sunod Megson sila Megson sa bituon. Asa nagtudlo Megson ang kahayag sa bituon padung sa? Oh, hallelujah, praise the Lord. Amen. O katong manulunda nagsulti Megson sa mga magbalantay, muadto ka sa Bethlehem. Kaya dito mo makita ang kaluwasan sa mga katawan sa Israel. Oh, hallelujah, praise the Lord. This is in the Old Testament, but the scripture is saying about the first coming of the Messiah. Hallelujah. Naman sa Megson, gikan kanimo, gitsa daw, gikan kang banay ni Judah. Because Jesus Christ is from the lineage of Judah. That's why Megson, pag-abot sa unang pag-abot niya, gikan na sa banay ni Judah, tama? Pag-abot niya din Megson sa itong panahon karon Megson. Hallelujah, praise God. O hangtod sa iyang katulong pag-abot. Maghari na siya. Amen. He will going to be a lion from the tribe of Judah again. Nagisgot ka na kang Ginoong Kristo. But this is the first coming. Gikan kanimo adunay usa ka mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Si Judah, mabalik ni mo Megson kang Jacob. Si Jacob, mabalik ni mo Megson kang Abraham. Isaac. Si Isaac, mabalik ni mo Megson kang Abraham. Tama?
In Matthew chapter 2, in Matthew chapter 1 o chapter 2, dito migson gisaysay kay hinum mo ko tong nagsaysay tag mga lineage. Kaliwatan. Kung gikan kang Jesus Christ, hallelujah, hangtod kang 14th generation nga maabot ngadto kang Jesse, balik ka Jared Migson ngadto ka Boaz. O gikan ka Boaz, mo balik ka to kang Salmon, o si Salmon Migson, kung imong tanawon Migson, balik gihapon ngadto sa banin ni Judah. Nakuha ni Migson. O pag-abot Migson kang Judah, balik Migson kang Jacob. Hikang Jacob, balik kang Isaac. Hikang Isaac, balik kang Abraham. Tama? O gikan kang Abraham Migson, imong subayon, balik kang Shem. O gikan kang Shem, balik kang Noah. Ikan kang Noah Migson, balik kang Methuselah. O hangtod Migson, hallelujah, amen. Gikan kang Enoch. Jared, Mahalel. Hangtod mo balik kang Abel. Hangtod mo balik kang Adam. O ningon Migson ng Biblia, o si Adam anak sa Dios. Hallelujah. See? Pagbalik na Migson sa Dios, Migson, that's why ingon sa diri Migson, gikan sa walay katapusan. Kaya nga naman, ganun gikan sa walay katapusan, wala pa daw matukod ang fundamentos kalibutan, ang Dios nagpatay nagdaan og kordero. So katong una-una, gikan sa una-una sa Dios, nadayag Migson ngadto kang Adam, o gikan kang Adam Migson, hallelujah, gikan sa kaliwatan, ug hangtod nga mabot kang David, hangtod Migson nga mabot kang Jesus Christ. Katong tanan Migson, nagdagan Migson tungod kay kinahanglan, bisan pa Migson naoto sa una sa Dios, pero kinahanglan igalitok siya og sa gilitok siya, napulpil siya og hangtod Migson sa panahon. Amen. Namatay siya. Wala Migson kun adunay plano ang Dios sa una niyang pag-abot to redeem his bride. Natuman wala? Natuman. Naghisgot sa Genesis Migson chapter 3 verse 15. Gisgutan sa book of Micah. Gisgutan sa book of Isaiah. Pag-abot sa Matthew chapter 1, dito natagan og katumanan, tama? Praise God, hallelujah. Tungod kay dili pidi mapakyas ang pulong sa Dios. Amen. Nahisot pa lang tag unang pag-abot niya. Praise God, hallelujah. Amen. Unsa ingon dito Migson? From everlasting, no? Tanaw na to Migson, tanaw na to maglain nga kasulatan para ma-establish ta Migson. Katong tanan nga akong gisgutan nga mga bersikulo naghisgot to sa iyang una nga pag-abot. Hallelujah. Amen. Diri na po ta Migson sa John chapter 14. Usaya to nang gamiton Migson, no? Isa. Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Magisgutan na ni Migson mga Theophany bodies. If it were you not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Verse 3. For if I go and prepare a place for you, this is talking about the second coming, I will come again. Unsa na ni? Unsa gisgutan na ni? Second coming na. Kaya ang unang pag-abot niya is to redeem. Kini karon, I will come again. Kaya nga naman, unsa ang purpose niya? I will come again and receive you unto myself. Maabot siya, kaya yun sa niya, ako gluna kaninyo, manhi ako pag-usab o pagadawaton ko kamo, ngani uban kanako. Now, this is now the claiming part. Because the first coming is to redeem. This one is to claim. Oh, alin na mo kanako? Hallelujah, praise the Lord. Because this is a time of restoration. I receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Hallelujah. Amen. Ang meaning Migson sa I will receive, ang meaning ana Migson sa Greek word is paralambano, which means to join to oneself. No, mahimong usa diha kaniya. An associate, mahiusa. A companion, mahimong kauban. To receive. Amen. Pasabot Migson, dawaton ka. Amen. Praise God. Kung atong usbon Migson, I will come to join myself to you. Pasabot Migson, maabot ako aron hiusaon nako akong kagulingon diha kaninyo. Aon ko ni Migson? Hallelujah. Praise God. Amen. Ingon din Migson. Kini po na kong scripture nga ihatag kaninyo Migson, ganiha, di ba? Naghisgot ta ganiha. Ang first coming niya may tungod Migson sa iyang to redeem. Ikaduha ganiha, I will come again to receive you, second coming.
Zechariah chapter 14 verse 1 to 5, ang atong isgutan na pod, mahitungod sa iyang ikatulong pag-abot. Zechariah chapter 5. Zechariah chapter 14 verse 1 to 5. Sige daw. So, dito may expect karon Megson og mga type and shadow kay ang atong isgutan Megson, we are teaching Megson magisguta. Amen. Hallelujah sa scriptural foundation mahitungod sa first coming, second coming, and the third coming. Scripture. Zechariah chapter 14 verse 1 to 5. Ingon sa diri Megson. Aniya karon ang adlaw ni Jehova maabot na. Sa diha nga ang imong mga sinakmit pagabahinon diha sa taliwala nimo. O Sion, verse 2, kay tigumon ko ang tanang mga nasod sa pakigubat batok sa Jerusalem. Hallelujah, praise the Lord. Og ang syudad pagaagawon, og ang mga balay pagatulisan, og ang mga babayi pagaluguson, og ang katunga sa syudad mahiadto sa pagkabinihag, og ang salin sa mga katawhan dili pagaputlon gikan sa syudad. 3, unya si Jehova muasdang og makig-away batok ni atong nasod sama sa iyang pakig-away sa adlaw sa gubat. Tanaw niyo Megson, makig-away si Jehova nining panahon na, tama? Verse 3, verse 4, og ang iyang mga tiil mutindog di adtong adlaw sa bukid sa Olibo nga anaa sa atbang sa Jerusalem. Nayon sa sidlakan og sa bukid sa Olibo, pikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan og ngadto sa kasabpan, og mahimo unya ang dako kaayong walog, og ang katunga sa bukid mabalhin ngadto sa amihanan, og ang katunga ngadto sa habagatan. Verse 5. Nami Megson diri. Og kamo mga lagyo paingon sa walog sa akong mga bukid. Amen. Nagsisikot sa Megson sa akong kagubot nga mahitabo. Sa akong gubat nga mahitabo Megson. Kamo mga lagyo ingon sa inyong mga pagpalagyo tungod sa linog sa panahon ni Uzias, ang hari sa Juda, og si Jehova nga akong Dios muanhi. Sarabod, nagisgot po og coming. And the Lord my God shall come. Kama? Pero diri Megson, tanawan niyo Megson, kay nana say kauban. Because this is the third coming. And all the saints with thee. So nakuha ninyo ang kalainan? Sa unang pag-abot niya, I will go and prepare a place for you to receive you. For which I am, there you may be also. Amen? Sa second coming, wala hiskot og kagubat. Ang iskutan niya, mao na ang panahon sa kangit-ngit. Mao na ang panahon, Megson, nga wala sayod ang kadaghanan. Apan, siya, Megson, adunay akong katuyuan diya kanimo. Pero nene, adunay kagubot nga mahitabo. Gubot ang kalibutan. Pero Megson, moabot ang Dios o makikaway ngadto batok sa mga nasod, o sa diyang maabot siya, kauban na niya Megson ang mga balaan. Because this is talking about, amen, hallelujah, amen, the third coming of Jesus Christ. Hallelujah, in the book of Zechariah. Amen. Amen. In the great battle of Armageddon, nga mahitabo. No? Hallelujah. That's why, mabasa po niya Megson in Revelation chapter 19, maabot ang Diyos nga nagsakay sa puti nga kabayo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mo na Megson. Diri Megson kay ingon sa kaniha, unsa kay ingon ni Brother Branham kaniha? Sa iyang third coming, God will come with His bride, with His power and great glory. Oh, hallelujah. Praise God. Amen. Mo na yang gisgutan ni Megson. In Matthew chapter 24 verse 30, ingon siya, and then shall appear the sign of the sun in the heaven, and then shall the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in clouds of heaven with power and great glory. Amen? Nagisgot ko sa Megson sa iyang third coming. Hallelujah, praise the Lord. Diri po Megson sa Colossians chapter 3 verse 4. Third coming na niya akong mga verse nagihatag sa inyo ha. Matthew chapter 24 verse 30. Colossians chapter 3 verse 4. Hallelujah. Amen. Ginalayout na ko kaninyo Megson ang pundasyon Megson ni nga mga I am teaching. Praise the Lord. Colossians 3:4. Usa yung ingon diri, when Christ, who is our light, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Sirang mapakita na siya.
uban kita niya maigsoon sa pagpakita uban sa iyahang. Yun sa daw. Inig padayag na unya ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi. Nan kamo usab, nan kita usab. Kamo usab. Katuingon kaniya maigsoon sa Sakaraya and all the saints nga kauban niya. O kamo usab iga padayag man uban kaniya sa himaya. Hallelujah. That is the third coming. Praise the Lord. Revelation chapter 19. Kung isugutan, 19. 19 verse 14 to 15. Revelation chapter 19 verse 14 to 15. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Managlahi maigsoon nagisulti sa book of Zechariah. Managlahi maigsoon nagisulti dito sa Colossians ni Apostol Pablo. Sinulat ni Apostol Pablo maigsoon Colossians chapter 3. Sinulat maigsoon ni Matthew pinaagi sa pagpamulong ni Ginoong Kristo in the book of Matthew. Nakutan niya maigsoon. Pero naghimo lang og usa ka tot. Usa lamang kauna-una. Pagabot sa book of Revelation 19 ingon sa 3. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. 15. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations. Kay nining panahon na, munaog siya, kay ang mga kanasuran, makik-away na diha kaniya. Mubaba siya migson, uban ang iyang mga sundalo. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Amen? Kaya ingon sa migson, aron iyang to smite the nation, aron iyang itigbas sa kanasuran, o sila iyang pagaharian pinaagi sa ulisi nga puthaw, magapigi siya sa pigsanan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga magagahom sa tanan. Hallelujah, praise the Lord. All the scripture speaks of his third coming, uban ang iyang mga pinili. Hallelujah, praise the Lord. 1:7 maigsoon. Revelation 1:7. Igiskot gyapon maigsoon ang iyang katulong nga pag-abot. Ano? Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. Nawa? Sa iyang pag-abot daw nini, tanawan niya maigsoon, tungod kay matingala ka, dito maigsoon sa book of Matthew, the Son of Man will come as a thief in the night. Wala ni masayod, naway kawatan nga magpakita. Wala no, di ba? Pero dire, iyon siya, ang tanang mga mata, makakita kaniya. Because this is not the second coming, which is a secret catching away. Kining panahon na, in the third coming, magpakita na siya sa mga mata sa kadaghanan. Because this is not a secret coming. This is not a second coming. This is a third coming. Hallelujah. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see. So, dili, gid ni katong sekreto nga pag-abot. Kaya diri, every eye shall see. So, dayag, dili ni sekreto. And they also which pierce him, and all kindreds and all earth shall wail because of him. Even so, amen. Ang tanan kalibutan, yun rin Mekson, ang tanan kabanayan sa yuta, managminatay tungod kaniya. Oo, amen. Nga naman, this is the time Mekson, the vengeance, nga ang kasuko sa Diyos Mekson, tungod Mekson sa pag-away sa tao, ngadto pag-batok sa tao, ug sa kanasuran diha kaniya. Amen. Una Mekson yung panahon na, ang panimalos sa Diyos Mekson maabot. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Jude chapter 1 verse 14. 14 to 15. Yan na pong isgutan ni Megson. Third coming niya itong isgutan ha. Asa inyo hang take note na third coming na. Hallelujah. Praise the Lord. Hatag ko sa inyo first coming na Bible. Hatag ko sa inyo second coming na Bible. This is part of the third coming. Hallelujah. Jude 1 chapter 14 verse 14 to 15. Mahitungod usab tama. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this. Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Dili ni second coming. Kaya naman, inigabot niya, ang inignaog niya nini, uban na ang mga linibo niya ka mga balaan. So this is not a first coming. This is not a second coming. This is the third coming. Hallelujah. Yang isgutan Megson ang nakita ni
Sumala sa gipropesya ni Enoch. In the book of Genesis. Layo pa kayo, pero nakita na nila. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this. Si Enoch nagpropesya nini. Nga maabot ang panahon, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of His. Uban ang iyang linibok ka mga balaan. Sa 15, unsay purpose? To execute judgment. That's why, katon Megson, sa second coming, sa pa sa mabot, karon ginahukman na ta. Tama? Pag-abot dito Megson, wala na. Kaya naman, kita na ang kauban nga mahukom uban sa Dios. Because we're going to come with Him. Hallelujah, praise the Lord. Because mubaba siya, uban ang iyang mga linibok ka mga balaan. Kinsa ni, nag-iskot ni propeta, that is the bride coming with Him. Praise the Lord. Unsay lang buhaton nga nang sila to execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them and all their ungodly deeds, ang ilang mga dili Diyos nun nga mga binuhatan, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against Him. Kisang Him? Against Christ. Against Christ the Word. So, kini Megson nga pag-abot si Katulo, di ni panahon sa panimalos. Kaya ikaduhan niyang pag-abot, to redeem. Tama? Ikaduhan niyang pag-abot, Megson, is to claim. Si Katulo, Megson, is to execute judgment na. So, dako kay kalainan. No? So, first, to redeem His people. O kini ang i-redeem, mao niyang apil yung sakgaw. O katong yung mga sakgaw, Megson, mao niyang ubanon, pag naog, Megson. O katong nangabilin, o wa mapil sa sakgaw, pagahukman Megson sa panahon sa pagkaduhan ni pagabot. That's why na ay white throne judgment also. Ug naag yung Megson kay katuingon sa to sa hitens nga nagisgutan nga naay di mga matay kay mansulod sila Megson ngadto sa mga bungaw. Inya maabot sila Megson manggawa sila. And there ingon ang propeta, ingon ang Biblia in the book of Revelation chapter 20, mudaghan sila sama sa balas sa bunbun. Ug musulay sila pagig-away batok sa katawhan sa Dios. Ug munaog ang Dios ug magig-away kanila. And God will smite them. Hallelujah. Umingon na ito, bulahan ang makaambit sa unang pagkabanhaw. Kay kaduhang kamatayon wa nay gahom. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. That is in Jude. Gusto mo scripture Megson? About the third coming. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. 1 Thessalonians 3:13. Yun rin Megson. To the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God. Sa ingon niya, Megson? 1 Thessalonians 3:13. Aron iyang maligon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon niya, Megson? To the end. Hangtod sa katapusan. Aron iyang maligon ang inyong mga kasing-kasing nga mawalay ikasaway. Diha sa kabalaanon sa atubangan sa atong Dios ug Amahan. Inigabot niya sa atong Ginoo Hesus uban sa tanan niyang mga balaan. Oh, hallelujah, praise the Lord. Third coming. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga naman, nining panahon na Megson, munaog sa uban ang iyang mga balaan. Because sa 2 Peter chapter 3 verse 10, manay kalainan. Because magiskot ang second coming nga Bible verse. Para lang ma-establish Megson no, nga lahi kayo ang second coming ug lahi ang iyang third coming. 2 Peter chapter 3 verse 10. Ingon dia Megson, but the day of the Lord will come. Nagisot abot sa iyang pag-abot. The day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt the fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burned up. Hilom lang ang iyong pag-abot. Amen. Deep in the night. Hallelujah. Praise the Lord. What's the earth? Amen. Naguba ba Megson ang kalibutan human Megson nga napakya sila Megson sa pag-ila Megson sa Arka ni Noah? Amen. Kaysa kalit lang Megson. Hallelujah. Praise the Lord.
First Thessalonians chapter 5. Kabulot ta migson ang second coming. First Thessalonians chapter 4, verse 15. Katong nangamatay diha kang Kristo muna og pamangon ug katong mga buhi alid-an sa lawas nga dili madunuton. But this is First Thessalonians chapter 5. Ano yun? Sa Thessalonians chapter 5. 1 to 5. But the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Nagisgot kini migson sa ikaduhan niya pag-abot. But the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Di na kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo. For yourselves know perfectly. Wala ni nagisgot migson sa laing tao. Wala ni nagisgot sa denomination. It is talking about the bride. Yung sa Apostol Pablo, may tungod sa takna og panahon, dili na ako kinahanglan isulti pa kaninyo. Ayon sa kay kamo talking about the bride, kay kamo, yes, ikaw, igsoon. Kay kamo nasayod sa dili kay nasayod, kay kamo nasayod na pag-ayo. Meaning you are already trained. You already informed. You already prepare. Pag-ayo. Di lang kinasayod. Naagi word nga, nasayod pag-ayo. Pasabot, every detail maikson sa pag-abot, nasayod mo. That's why yung Marbanam, yun sa maikson, mas maayo kay kapitong silyo, wala nasayod, bisan isa sa ganun pero sa, but He has revealed it and showed it in every types and shadows in the scripture. Di ba dati sa quote to the prophet? Wala na sayod, bisan kinsa may tungod sa pag-abot sa Dios. Pero yun sa, iyang ipakita kaninyo, gikan diha sa mga katipuhan, ug landong diha sa kasulatan. Wala sila nasayod. Pero yun sa, kay kamo nasayod sa pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot raon niya sama sa kawatan sa kagabion. Because it is promised that the second coming of God will be at the evening time. That people is in gross darkness. That people is spiritually ignorance. Kung niyo Migson? Hallelujah. Nga ang mga katawan, nasa kahimtang nga nakainanok sila silang pagkatulog. Hallelujah. Verse 3. Sa diha nga ang mga tao, magakanayon, aniya, kalinaw, o kasiguruduhan. Sa kalit, maabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati, sa kasakit, nga maabot sa kababae nga tali-anak, o sila dili makaikyas. So yung dito sa pagabot sa 4, apan, mga igsoon kamo, wala diha sa kangit-ngit. Kisag-isgutan nini, kamo mga igsoon, wala mo diha sa kangit-ngit. Because it is the rising of the sun. Hallelujah, praise the Lord. Ang kalitibukan na kahayag sa Dios maigsoon gihatag na sa iyang iglesia. Kay kamo wala sa kangit-ngit. Nga tungod niya na pag hikalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw, maingon sa kawatan, kay kamong tanan mga anak sa kahayag. Amen. Og mga anak sa adlaw, kita dili iyas kagabion, because he is talking about the Laodicean condition. Because we are not now in Laodicea. We are in the bride age. It is the rising of the sun, the Esther seal, the day of resurrection. Oh, hallelujah, praise the Lord. Kay kamo wala diha sa kagabihon o sa kangit-ngit. Because God is talking about ang katawhan, ang kalibutan nagpabilin sa Laodicea nga kapanahonan. Na sila sa kangit-ngit, kaluoy, kabus, buta o bungol sa mga butang niya sa Dios. Kung ano yung Migson? Sila nagkanayon nga sila adunay, amen, sila adunay, walay makulang kanila. God is speaking about the condition of the people. Reliyon sa Diyos, naman pa Diyos. Because, but they are not talking about the God. They are talking about religion. Amen? Walay makulang ka na mo. Pero kung ang Diyos ang magtanaw kanila, wala ba ka mo masayod? Di ba that is Laodicea? Unsang Laodicea? Pinakamangit-ngit ka kapanahonan. But you are not in the Laodicea anymore. You are type to John. John, come out, John. Come up here, John. Hallelujah. Not into the Laodicean age, but into the bride age. Hallelujah. Into the full restoration. Ang tinuod maigsoon nga pagsubang maigsoon sa tinuod nga kahayag sa Dios. Ang pagsubang mao kani ang kitibuk-an nga kaalam mahitungod kung kinsa ang Dios sa imong panahon. Hallelujah. Kaya nga daw, wala mo sa kangit-ngit. Hallelujah. Praise the Lord. You are all children of the light. What's light? The bride age.
Hallelujah, praise the Lord. Sa 4, yung sa, but ye brethren are not in the darkness, Laodicean age. Amen. Pagabot sa 4, yung sa, but that they should overtake as a thief. Verse 5, you are all children of the light, the bright age, and the children of the day. We are not of the night or the darkness. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Verse Matthew, mo kaniya, itong ibasa kaniya, Matthew 24, 42, 44. What's therefore ye know that what hour the Lord comes? Nagiskot kini Megson sa iyang sekreto nga pag-abot. But thou know this, that if the good man, Matthew chapter 42, 44, 24, 42, 44. Nabantay ni Megson, kasi kaduhan niyang pag-abot, ang nagsunod na sa mga katauhan, wala na kaluwasan, distraction ng pag-abot. Ngayon yung papeta sa Diyos, if you're going to miss the second coming of God, if you're going to reject the word which is the grace of God, ang nabilin kanimo Megson, hukom na lang. Pero yung nang wali sa prophet, yung siya warning first before judgment. Hallelujah, amen. Wali na sa prophet Megson, warning before judgment. That's why yung sa Megson sa 42. Saying what I think of ye Christ, whose son, 44, sister Pong. Hallelujah. 42 to 44 days, sorry. Sige lang po. Nag-ingon, unsa may inyong pagunahuna, may tungod kang Kristo, kang kinsa man siyang anak. Sila mitubag kaniya, anak siya ni David. Siya mayon kanila. 22 man akong 24. Matthew 24, 42. Yung sa Remington, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibaluon sang adlaw maabot ang inyong Ginoo. Apan hibaluin ninyo, tanan hatag sa clue Megson, apan hibaluin ninyo, nga kun ang pangulo sa panimalay, amen? Hallelujah. Naghiskot sa Megson, head of the church. Hallelujah, amen. Apan, hibaluin ninyo, nga ang pangulo sa panimalay, nasayod pa sa unsang kung nasayod pa sa unsang taknaa sa kagabion, no? Taknaa sa kagabion, muabot ang kawatan, magatukaw unta siya og dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay. He is talking about the people nga spiritually blind o wala kabalo maigsoon kung unsang pamaagi, unsang takna maabot ang Dios. 44, busa kamo usab, kinahanglan mangandam. Kaya ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nagay pag quote sa prophet Megson diri. Amen. Ito kanina, Matthew 25, the midnight hour, naabot sa Megson. Yun sa Megson, sa quote ni Megson, this is the second coming, maninagisot Megson sa iyang pag-abot, dawato niya iyang bride, uniting time and sign. Yun sa Megson, now, here is the same today, that the clergy, we don't read it right, it's just like it was then. They didn't think that it was the time. Pareha gyapon kani adto sa masayod nga mao na ning takna. They thought that they were living pretty peaceful then. Bugunahon ang mga tao, may na mong kahimtang, mayo na ang among, amen. Nagiskot sila Megson nga, okay na ang tanan. Yung napapita sa Diyos. They thought that they were living pretty peaceful then. And so they wasn't looking for the Messiah. Mga Megson, pagkampante na ang tao, nasa maayo ng kahimtang ang tao, nanay panalapi ang tao, maayo na ang kahimtang sa tao, wala na magunahon na Megson, mahitungod sa pag-abot sa Diyos. Kaya yung nahuna Megson, kampante na siya kung unsa, ang iyang tawhanon o iyang physical o iyang material ng mga butang. Praise the Lord, hindi ko napapita sa Diyos. They're living pretty peaceful then. So they wasn't looking for no Messiah. And Jesus has said that His coming would be as a thief in the night. When the people would be unaware of His coming. Amen? Unaware ang mga tao of His coming. Amen? O bantayin ninyo Megson, kaya before siya maabot sa physical coming, naapa sa karon Megson in appearing. Kung sa kitang appearing, the bride coming of Christ. Before Megson, hallelujah, maabot siya sa corporal coming, ang iyang espiritu madayag, una Megson, diha sa iyang mga katawhan. That's why kung asa madayag ang iyang espiritu, o katong mga katawhan na magpadayag sa espiritu sa Dios, mao to sila ang kandidato sa pagbalik sa Dios.
That's why, itong gisgutan ito nilabing Domingo, the bride coming of Christ. The bride coming of Christ is the manifestation, ang pagpadayag sa kinabuhi sa Dios ngadto sa iyang pangasaunon. Nga naman, kay ang pagpadayag sa kinabuhi sa Dios ngadto sa iyang pagpangasaunon, moto ang pagpangandam. Moto ang pagpaila. Ikaw gayud nasayod. Pag-ayo mahitungod sa iyang pag-abot. Nga naman, hindi man ka masayod. Ikaw ang tuyo. Sa tanang mga babae may igsoon, natong panahon nga nangatulog, si Juliet lang ang gipukaw, og ni mata, og gidala ni Romeo may igsoon, ngadto sa sakdaw, ingon ng propeta sa Dios sa walay nga rapture. Imposible nga, natulog si Juliet, gibit-bit lang sa may igsoon, pag mata niya, naana siya dito. Di ba niyo may igsoon? Everybody is sleeping. Ang tanan nas kangit-ngit, ang tanan wala masayod kung saan nahitabo. It was only Juliet who knows. Nga naman, siya ang tuyo. Mata na diha kay manglakaw na ta. And it is the same condition sa itong panahon karon. That's why in the first coming, God is redeeming this bride. Ipakamatyan ka sa krus, Calvario, Megson. Ano sa purpose? Aron, naa say claim. Isa yung claim, kadtong kansang mga ngalan na hisulat ng daan sa libro sa Corderos kinabuhi. Wala ka mga lagad, aron maampo ka nga imong ngalan isulat. Kaniingon ang Book of Revelation, amen, nagpatay na sa daan Corderos sa wapamatukod, kansang mga ngalan na hisulat na. Dili pa isulat, nahisulat na. That's why, dili pwede may nga dili mausap imong kinabuhi. Ang kaaway lang nagsulti nga dili mo na makaya. Ang kaaway lang nagsulti may nga dili ka makatahos dito. But the plan of God, nagpakamatay sa krus, yun sa, look back to Calvary. Balatian, humanandaan. Kalisdanan, humanandaan. Mga unbelieving may ni mga parenti, claim it. Hallelujah, praise the Lord. Because this is the time of the claiming words. Panahon na ibig ngayon mo na ang kunon, ang tanang butang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise God. Then, pag-abot Megson, we will meet up and go with Him in the air. Amen. Hallelujah. Gingon ng Biblia Megson, munaog kita Megson, uban kaniya aron sa paghari. O uban sa paghukom sa mga katawhan nga dili matinuon sa pag-abot sa Dios niya atong panahon karon. Hallelujah, praise the Lord. And that is the three comings of Jesus Christ. First is to redeem His bride. Second is to redeem the bride. And the third is to come down together with the bride in the millennium to reign with Him. And to, amen, aron muhukom Megson, uban Megson in the white throne judgment. And to go with Him eternally. Hallelujah. Ang Diyos magapanalangin Megson sa mga pulong. Amen. Salamat sa Ginoo bisan pa nini nga kagabion. Nanginaot ko Megson, a very short message Megson. Hallelujah nga. Ma-establish ta Megson no nga sa tanan nga gisulat sa Biblia Megson, kabahin ta siyang katumanan. Sa dayang niabot siya Megson, wala pa maabot Megson ang Book of Genesis. Dito pa lang daan sa una sa Dios, nagunahon na sila magpatay na sa kordero. Amen. Ngayon hunahuna niya Megson nga maabot Megson ingon ni Sakaraya nga kining planuhaw kining una wala ni katapusan. That's why gikan kang Adam, hangtod Megson kang Abraham, hangtod nga miabot Megson kang Ham, ayat kang Shem, hangtod nga miabot. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kang Abraham, hangtod nga miabot Megson sa kaliwatan sa banay ni David. Kang Judah, hangtod miabot sa kang Ginoong Kristo, ug hangtod kanato Megson. Hallelujah, praise God. That's why mong makita Megson, itong hiwalay, kung nakainomdom mo, itong hiwalay na ito, itong nilabay pa, dugan ng mga Domingo. Ang tanan ng mga kaliwatan ni Judah, wala na minyo og mga Hudiyo nga mga babae. All the tribe of Judah nga mga lalaki ang ilang ipangminyoan puro mga hintil. And never ninyo makita nga si Kristo na minyo tama in this earthly journey because Megson, hallelujah, nagpaabot siya sa tama nga panahon nga hallelujah, iyang pagatukuron ang iyang iglesia, ang iyang pangasaunon. Sulod sa pito ka kapanahonan kay mao kini ang iyang makauban ug iyang maahimong asawa sa iyang paghari Megson, sa iyang katulong nga pag-abot. See? Hallelujah, praise the Lord. Gikan pa sa una-una sa Dios ug hangtod karon Megson nagamanifestar. Ug wa pa nahitabo, padulong pa lang sa mga butang nga pagtuto. Nakita na nimo nga kabahin ka na sa una-una sa Dios. Hallelujah. Because that is the true restoration. Di ka kabalo Megson kung asa ka ibalik, kung wa ka kabalo asa ka gikan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Ang Dios mga panalangin ngayon ako sa pagpanindog. Mag-aampo ta. Hallelujah. Praise God.
Langito na mga Dios, tagis na mga butang. Salamat Ginoong Dios niini nga matahom nga kagabhion. Salamat Lord sa imong pagkamayo sa imong kinabuhi. Lord, I am praying, O God, nga ang pulong, Lord, nga ang among mga notebook Ginoong Dios nga among gidala, dili lamang kini nga among magamit kini. This is the very time and the very moment, O God, nga pag-abot sa mga panimalay to scan, O God, sa mga butang, sa mga Biblia, mga pulong Ginoong Dios nga sa paghisgot Ginoong Dios sa imong pag-abot sa imong pagpakatao, sa imong kamatayon Ginoong Dios, na-identify namo Ginoong Dios ang imong mga sakripisyo tungod og alang kanamo Ginoong Dios kay imong kabahin sa imong unahuna. Og hangtod Ginoong Dios imong paghari, og hangtod Ginoong Dios sa eternidad, kami imong kauban. That's why Lord, hallelujah, as we recognize, O God, nga ikaw ang Dios nga tag-iya kanamo. How we are blessed, O God, that we are in you. That's why Paul said, we are already blessed in Him before the foundation of the world. Gipanalangin na naming daan diha kaniya sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Oh, hallelujah. As the woman is a part of man, hallelujah. As the church is part of Christ, hallelujah. As the bride is part of the husband. As the church is part of Jesus Christ, our Lord and Savior. Lord, salamat Ginoong Dios ninda kung ang programang imong ipakita kanamo gikan sa imong unang pag-abot, pagaduhang pag-abot ug hangtod sa imong katulong pag-abot. Hallelujah. Into the perfection of your coming, O God. Hallelujah. Kabahin kami sa imong unahuna. Namatay ka tungod kanamo, moabot ka aron kanamo, ug sa imong katulong pag-abot, uban kanamo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. In this great purpose, O God, wala mabulag ang imong hunahuna sa among mga kinabuhi. Oh, how lucky we are, Father. Thank you, Jesus, for that great promise, O God. Dili kay masaad bisag kinsa, dili mahatag kini bisag kinsa, kundi ikaw nga tinuod nga Dios nga nagpili kanamo sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan mo ang nagpadayag niini mabutanga kung kinsa kami diha kanimo Ginoong Dios. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Lord, that's why nagalantaw kami Ginoong Dios dili sa mga butang nga mga material. Dili sa mga butang Ginoong Dios nga makita sa mga mata, kundi Ginoong Dios, we are looking by faith, O God. Hallelujah. And we're living by faith. As a true Christian, we are walking by faith and not by sight, O God. Hallelujah. Because Lord, ang tanang mga butang among nakita diha sa mga pulong. Thank you, Lord. Thank you, Father. We bless your name. Have done your way, Lord. Kinitanan na magihangin pasalamatan. Pinagis mong bugtong anak, Kristo Jesus, kamong Diyos maluwas. Amen. God bless you, saints. Ang Diyos magapanalangin ka ninyo.